Radio Kambana Live Report. Giangko ni Dr. Jermaine Maris Labadan, Medical Officer 3, Family Health Cluster sa DOH, Center for Health and Development Northern Mindanao, nga adunay side effect ang bakuna nga ilang gipanghatag sa mga estudyante. Apan ang maong side effects, mao lamang ang hilanat ug local inflammation kung paghubag o kahapag pamula sa bahin kung asa gitusok ang dagom sa bakuna. Gibaklaro ni Dr. Labadan nga mild side effect lamang ang masinatian sa usa ka bata nga gibakunahan ug talagsa lamang kini mahitabo nga kaso. Okay, so sa atong mga bakuna natong ginahatag sa mga estudyante karon for the measles, rubella, tetanus, diphtheria vaccines, no? Naa na sa mga side effects, ang pinaka-common nga side effect is fever. No, fever, apil pod kanang local inflammation kung asa naturukan o pag-inject. Pero kani sila, mga mild ra po ni sila o usahay ra gid kay na mga kaso ang mahitabo usually sa paghatag nato sa bakuna. Nasayran nga ang school-based immunization program sa DOH ang giplano kining ipahigayon matag tuig apan nahunong ang pagpatuman niini ni adtong 2018 gumikan sa nasinati ang pandemya sa nasod sugod ni adtong 2019 hangtod 2022. Karong tuiga subling gisugdan sa DOH ang maong programa ug gilauman nga laing school-based immunization na usab ang mapatuman sa tuig 2025 ug sa mosunod pa nga mga katuigan aron mas mapahimsog ang panglawas sa mga kabatan-unan. Actually, kaning school-based immunization, yearly na gid ni siya, supposedly yearly. But the last school-based immunization done here in the Philippines was year 2018 na stop siya tungod sa ato ang COVID-19 pandemic. No, so that's why ang school-based immunization nahimo na din siya og community-based. So ang nagpadayon niya pug bakuna pero sa atoan ng mga rural health units ug LGUs. So karon na year gi-resume nato ato ang school-based immunization sugod karon October for this month. So from actually the preparation is September, then the implementation is this month for the whole month of October. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D 15 Kimberly Mahinay, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.